Ngayon ay ikatlong Sunday sa buwan ng Nobyembre at nagpapatuloy tayo sa pag-aaral natin patungkol sa mga sakramento na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. We are thankful sapagkat for the past months ng ating pag-aaral ay na pag-aralan natin at natalakay ang dalawang sakramento na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mga ito ay, una, ang banal na bautismo. Nakita na po natin yon na walang iba na laman nito kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Nakita natin na itong banal na bautismo ito ay nakasentro sa finished work ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang dugo na inoffer dun sa cross 2,000 years ago na ang siyang luminis at nagpatawad sa ating mga kasalanan. That's why the water is symbolized ng blood ng ating Panginoong Hesukristo. And the formula of the water baptism is the triune God, the name of the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And we are already studied na even dun sa mga anak ng mga mananampalataya, sila yung mga sanggol or mga bata are included to the covenant of grace ng ating Panginoong Diyos. That's why binibigyan natin sila ng sign o ng tanda ng covenant ng ating Panginoong Diyos doon sa pamilya ng mananampalataya at sa church. At yun ay walang iba kundi ang pagbibigay sa kanila ng water baptism. So, nagpapatuloy tayo sa pag-aaral din natin na ang banal ng hapunan ng ating Panginoong Hesukristo o the Lord's Supper of Jesus Christ. Ngayon ay natapos na natin yung Lord's Day 28. Sinagot natin yung katanungan na 75. Paano ka napapaalalahanan at nabibigyan ng katiyakan sa banal na hapunan ng Panginoon na ikaw ay kabahagi na nag-iisang pagpapasakit ni Kristo na naganap sa krus at ng lahat ng kanyang biyaya? So nasagot na po natin yon. Yung pangalawa naman, sa question 76, sinagot din yon mismo dito at na-expound. Kung ganon, ano ang kahulugan ng kainin ang ipinangakong katawan ni Kristo at pag-inom ng dugong binubo sa krus? So we already studied itong question na ito. Now we will proceed to Lord's Day 29. And siguro ito yung pinaka-last na topic dito sa the Lord's Supper. Yung Lord's Day 29, question 78, ganito ang tanong. Ang tinapay at alak ba, o sometimes grape juice, ay nagiging mismong katawan at dugo ni Kristo? So, ang tanong ngayon ay ito. Ang tinapay at alak ba'y nagiging mismong katawan at dugo ni Kristo? Usually, inilagay po ito, isinama po itong question na ito, sapagkat nung panahon ng Reformation, noong 1500, ang namamayagpag na aral at reliyon noon ay walang iba kundi ang RC o Roman Catholic. Pinalakay ito upang ipaunawa na ang mismong tinapay o ang grape juice o ay alak ay hindi siya literal na nagiging dugo at katawan ni Kristo. Kasi sa Roman Catholic, ang paniniwala nila yung transubstantiation. Ulitin ko, transubstantiation. Ibig sabihin, literal na nagiging katawan ni Kristo ang ostya sa kanila at literal na nagiging dugo ang wine sa kanila. The moment na in-administer ng priest nila ang ostya at ang wine,
literal ito na nagiging katawan at dugo ni Kristo. Kaya yun yung kahulugan ng salitang misa o mass. So, meaning, every mass, every misa nila, si Kristo ay paulit-ulit na ino-offer ang kanyang sarili, yung kanyang body, at ang kanyang blood upang tubusin ang makasalanan daw para sa paniniwala ng Roman Catholic. Kaya sa kanila, kapag nag-take sila ng communion nila, literal na nililigtas sila ni Kristo in that time nang nag-take sila ng communion, ng elemento, ng ostia at ng wine. So sa Reform, hindi po. Kaya tinanong po ng mga Reformers dito sa Heidelberg Catechism, Lord's Day 29, question and answer 78, ang tinapay at alak ba'y nagiging mismong katawan at dugo ni Kristo? Ang sagot po, from the Bible, through the wisdom na ibinigay ng Panginoon sa mga Reformer, ay ito, hindi kailanman. So, malinaw na hindi kailanman magiging literal na dugo at katawan ni Kristo ang bread o ang ostia o ang wine or yung tinatawag na grape juice. Sabi ron, ang sagot, hindi kailanman. So tayo, kapag tayo ay nagdadaos ng the Lord's Supper, yung mga nakikita nyo rito, hindi siya literal na kailanman magiging katawan at dugo ni Kristo. Sa atin, yan ay tinatawag na simbolo. Pero naaral na natin na mahalagang maintindihan natin na hindi lang basta yan elemento, kundi yan, ang presensya ng ating Panginoong Diyos ay kasama sa pagdaraos natin ng the Lord's Supper o ng banal na hapunan through His Spirit and through His Word. Kaya, ang sagot, yung tinapay at alak, by nagiging mismong katawan at dugo ni Kristo, ang ating sagot doon, hindi kailanman. Bakit? Ngunit kung paanong ang tubig ng bautismo ay hindi nagiging dugo ni Kristo at hindi rin nakapaglilinis ng kasalanan, yamang ito ay tanda at pagpapatunay lamang na itinalaga ng Diyos. So ano ibig sabihin? Kasi di ho ba sa bautismo yung water, yung tubig, na ginagamit sa infant baptism o sa child baptism and even to the confessed adult ng pananampalataya, either na nilulubog sila o binubuhusan, yung tubig mismo na yon, hindi ho yun literal na dugo ni Kristo. Kundi yung tubig na yon ay simbolo ng dugo ni Kristo na luminis ng kanyang kasalanan. Kaya nga napag-aralan natin sa water baptism kung paano ang tubig ay lumilinis ng dumi ng ating katawan, ganun din ang dugo ni Kristo, sabi ganon, na siyang luminis at nagpatawad sa ating mga kasalanan. Kaya kung paano daw na ang tubig sa banal na bautismo ay hindi literal na dugo ni Kristo, kundi simbolo ng dugo ni Kristo. So, yung water baptism na ginamit sa pambuhos, yung tubig na ginamit nung nilubog, hindi ho yun literal na dugo ni Kristo, kundi ay simbolo ng dugo ni Kristo. Kaya sabi rito, yung tubig at saka yung red wine at saka yung tinatawag na bread, ito ay tanda. Tanda ng ano? Itinalaga ito ng Diyos bilang tanda. Tanda ng kanyang pagliligtas sa atin. Amen po ba? So kapag nakita nyo yung bread at saka yung grape juice dito, sinisimbolo nito na this is the sign of God's covenant who saved us through
Christ Jesus alone, sa pamamagitan ni Kristo. Halimbawa, paano natin nasabi yon? Buksan nyo ang unang Korinto, chapter 10, verse 1 to 4. Makibukas kayo sa akin, sa unang Korinto, chapter 10, verse 1 to 4. Ganito ang sabi ng salita ng Diyos through Apostle Paul. Unang Korinto, chapter 10, verse 1 to 4. Nasabi po ng Word of God ay ganito. Nakita niyo na po? Unang Korinto chapter 10, verse 1 to 4. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay nalimliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Verse 2. Sa gayon, nabautismohan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Verse 3. Kumain silang lahat ng iisang pagkain espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila. At ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Now, kung titingnan ninyo, yung ulap at saka yung dagat na tinawiran nila, Moises, na ang tawag ay dagat na pula, sa verse 2 ang sabi, sa gayon na bautismohan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. So kung titingnan natin, si Moises ay propeta ng ating Panginoon sa Old Testament. At sa kanyang pagiging propeta, alam natin, lahat ng kanyang sinasabi ay coming from the Lord Yahweh na ating Panginoong Diyos. At alam niyo po ba, na even Moises is the typology of Jesus in the Old Testament. Kaya, nung sinasabi ron na naging tagasunod sila ni Moises, hindi nangangahulugan ito na ang nagligtas sa kanila, ang nagbautismo sa kanila, sa ulap at saka sa dagat na pula, si Moises mismo, hindi po. Because Moises is the typology of Jesus in the Old Testament as a prophet. Ngayon, sinabi ngayon dito, sa verse 4, sabi ron, at verse 3, kumain silang lahat ng iisang pagkain espiritual. So, ibig sabihin po, maging yung kinain nila is spiritual food. At ang sabi, mula sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila. Sino yon? At ang batong iyon ay si Kristo. So, ibig sabihin, when it comes to baptism sa lumang tipan through Moises sa kasama niyang Israelita, sa pamamagitan ng ulap, sa pamamagitan sa dagat na pula, sa pamamagitan ng bato, na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, malinaw po na dapat nating maintindihan, mga kapatid, na yung pag-administer ng church at pagte-take ng mga element of the Lord's Supper ng bawat isa sa atin ay nagpapakita ito na walang ibang sinisimbolo ito kundi ang dugo at katawan ng ating Panginoon. Kaya sa ating pagpapatuloy, gayon din naman, ang tinapay sa banal na hapunan ay hindi magiging mismong katawan ni Kristo. So, ibig sabihin, hindi ho literal na katawan at dugo ni Kristo ang mga elementong ito sa banal na hapunan. Malinaw po na hindi po ito literal na simbolo ng katawan at dugo ni Kristo ang banal na hapunan. Ang buksan po natin sa 1 Corinthians chapter 10 verse 16. Sabi ho ng verse 16, hindi ba't ang pag-inom natin sa saro ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinagpira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan?
Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayong isang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. So pinakikita ngayon dito ni Apostol Paul na salita ng Diyos na yung tinapay at yung tinapay sa banal na hapunan ay hindi nagiging mismong katawan ni Kristo. This is not a literal body and the blood of Jesus Christ. First Corinthians 11 to 20. Tingnan natin yung 20. Ano sabi ng 20? Sa verse 20, sabi ng 1 Corinthians 11:20, hindi. Okay, sa verse 20 ng 1 Corinthians 10:20, ang sabi rito, hindi. Ang ibig ko sabihin, ang mga paganay naghahandog ng kanilang hain sa mga demonyo, hindi sa Diyos. At ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Pinapakita dito kahit na ang mga pagan, mga Gentiles, meron din po silang mga ino-offer. At yung ino-offer nila na yon ay pag-o-offer nila ng mga foods para sa mga devils na ginagawa nila. So ngayon, para sa kanila, pag ginagawa nila yon, nagiging maayos yung relasyon nila sa pag-o-offer nila. Pero ang salita ng ating Panginoong Diyos, si Jesus Christ, sinasabi niya, kung tayo man ay merong ginagawa na Lord's Supper o banal na hapunan, malinaw po na pinapakita lang nito para sa atin na ito ay nagpapakita kung ano ang ginawa ni Jesus sa atin sa krus ng Kalbaryo, na sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo, tayo ay kanyang niligtas. Bagamat ang tawag dito ay katawan ni Kristo na sumasang-ayon sa katangian ng sakramento. Kaya malinaw sa atin na yung tinapay, yung tinitake po natin na tinapay dito, kapag Lord's Supper, yung tinitake po natin na grape juice or ng wine, hindi ho ito literal na nagiging tinapay at dugo ni Kristo. Kundi ito ay symbol ng katawan, simbolo ng dugo ni Kristo. Na alam natin na the moment na in-administer ito ng ministro, ng pastor, ay ang presensya ni Kristo ay kasama natin sa kanyang pagiging Diyos. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng salita na ating naririnig, ina-administer, ang Panginoong Yesus ay present sa ating pagdaraos ng banal na hapunan. Present po ang ating Panginoong Jesucristo. At sinasabi ko palagi sa inyo na yung bread at saka yung grape juice is the symbols of the blood and the body of Jesus Christ. Pero hindi po ito basta-basta, kundi ito ay may implikasyon sa spirituality ng bawat isa sa atin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pag nangangaral ako ng salita ng Diyos dito at hindi Lord's Supper, ang naririnig nyo lang po. Tama? Naririnig nyo lang. Pero kapag nag-celebrate tayo, nagdaraos tayo ng the sacrament of the Lord's Supper, meron tayo nakikita. Hindi lang natin naririnig, kundi nakikita natin na yung tinapay ay simbolo ng katawan ni Kristo. Nakikita natin na ang grape juice or ang wine ay simbolo ng dugo ni Jesus Christ. Hindi lamang yon. Nalalasahan natin ayon sa ating pag-aaral na kapag nagtitake tayo, celebrate tayo ng the Lord's Supper, nalalasahan natin. Kaya nga sabi doon na pinapalakas niya sa pagkalasa natin sa simbolo ng dugo ni Kristo at ng katawan ni Kristo, which is ito yung bread at saka yung grape juice, pinapalakas ng Lord ang ating pananampalataya at pinalalago niya. So, merong espesyal na ka-espesyalan ang the Lord's Supper. Bakit po? Present po ang lahat ng elemento. Present ang Word of God. Present na nakikita natin yung dalawang elemento.
present sa panlasa natin yung the Lord's Supper. At ang pinakamahalaga doon, si Jesus Christ ay present spiritually sa kanyang pagiging Diyos sa ating pagpapartake ng the Lord's Supper. Nakita nyo? So, ulitin ko, yan ang kahulugan. Kaya naman, lagi nating sinasabi, in-include yung question dito, ang tinapay at alak ba ay nagiging mismong katawan at dugo ni Kristo? Ang sagot natin, hindi kailanman. Dahil bakit po? We are not the same when it comes to the Lord's Supper from the Roman Catholic to the Protestant Reformation. Why? Dahil sa Roman Catholic, kapag ang priest nila ay in-administer ang ostia at ang wine, nagiging literal ito na katawan at dugo ni Kristo. In theology, this is called transubstantiation. Ano ibig sabihin nun? Pag tinaas ni Father, ito, ang ostia, katawan ni Kristo, literal po yun. Na katawan ni Kristo. Kapag tinaas niya ang kopa at merong alak, literal, na nagiging dugo ito ni Kristo. Kaya every Mass, that is the meaning of Mass. The word Mass means every Mass, Jesus Christ offered His body sa misa nila. Kaya nga, when you magte-take ka ng communion, nililigtas ka ni Kristo doon. Kaya bawal mahulog sa kanila yun eh. Tama? Bawal mahulog kasi that is the literal body of Jesus Christ. Why doon sa kanilang mga member, hindi nila pinagte-take ng wine? Kasi baka mapaitan, inuwa, bawal po sa kanila, kaya si Father lang nila yung nagte-take. So, that is not the biblical teaching of the Word of God. That's why, in-include, dito sa Heidelberg Catechism noong 1563 ng Reformer, na hindi kailanman pwedeng maging dugo at katawan ni Kristo ang mga elemento sa Lord's Supper. Pangalawang tanong, sa question 79. Bakit naman tinawag ni Kristo ang tinapay na kanyang katawan? Ang saro o yung kopa ay kanyang dugo. O ang bagong tipan ay nasa kanyang dugo. Maging si Pablo ay nagsabi, excuse me, ng pakikisalo sa katawan ng dugo ni Kristo. So kapag tayo ay nagsiselebrate ng Lord's Supper o ng banal na hapunan, malinaw po, quote from the Bible, nakikisalo tayo sa katawan at dugo ni Kristo. Literal po yun. Literal tayo na nakikisalo sa katawan at dugo ni Kristo. Anong kahulugan nito? Ito ang sagot. Ganoon ang pagkakasabi ni Kristo. At ito'y may malaking dahilan. Ano na ang bagay, hindi lamang upang turuan tayo na kung paanong ang tinapay at alak ay nagbibigay buhay sa katawang panlupa, gayon din naman ang kanyang katawan na ipinako sa krus at dugong na bubo ay tunay na pagkain at inumin na nagbibigay buhay sa ating mga kaluluwa tungo sa buhay na walang hanggan. So, there are comparison na. Sinabi ng pakikisalo sa katawan at dugo ni Kristo, ang ibig sabihin po nun, kapag tayo ay kumakain ng tinapay, lalo na sa Old Testament at New Testament, ang tinapay po ay simbolo ng buhay. Ang wine ay simbolo po ng buhay para sa kanila. So sinasabi rin dito, gayon din naman, kapag tayo ay nakikibahagi sa banal na hapunan, nagtitake ng Lord's Supper through the bread and the wine, ang sabi dito sa atin ay ito. Ito'y may malaking dahilan. Alalaong bagay, hindi lamang upang turuan tayo na kung paanong ang tinapay at alak ay nagbibigay ng buhay sa katawang panlupa. O, ibig sabihin, yung tinapay at alak, nagbibigay ng buhay sa katawang panlupa. Ang sabi rito, gayon din naman ang kanyang katawan, yung katawan ni Kristo,
na ipinako sa krus, yung katawan niya na ipinako sa krus, at saka yung dugong nabubo doon sa krus, ay tunay na pagkain at inumin na nagbibigay buhay sa ating kaluluwa tungo sa buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, ang implication spiritually ng element of the Lord's Supper, which is the bread and the wine, ay pagkain spiritual. Pagkain spiritual po ito. Na, sinasabi ngayon dito sa atin, malinaw na nagpapakita na sinusustain ni Jesus Christ sa buhay natin yung eternal life na binigay niya sa atin. So, ang tanong natin, para dito sa mundo, mabuhay ka, kailangan mong kumain. Para dito sa mundo, mabuhay ang katawan mo, kailangan mong uminom. Sa Old Testament at the New Testament, ang tinatawag na pagkain nila ay bread, kasama po ang wine sa panahon nila, hindi ho fermented, kundi fresh wine, ay nagbibigay ng buhay sa kanila. Gayon din tayo upang makita natin na meron tayong buhay na walang hanggan, na susustina ang eternal life natin dahil lamang po kay Kristo. Dahil lang po kay Kristo. Kaya every time na nagsiselebrate tayo ng the Lord's Supper, at least once a month, pinapakita rito na sinusustain ni Jesus Christ ang eternal life na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang katawan at sa pamamagitan ng kanyang dugo na sinisimbolo ng elemento ng banal na hapunan. Kaya nga, yun yung pinapaalala sa atin. Bakit tayo mayroong Lord's Supper? Kaya nga, sabi ko sa inyo, nakakalungkot kapag ka Lord's Supper na hindi tayo nagpa-participate sa the sacrament of the Lord's Supper, because we do believe in our hearts kung bakit hindi ka nagtitake ng communion o ng the Lord's Supper, dahil alam mo na yung pananampalataya sa Panginoong Diyos ay hindi maayos. Tama po ba sa 1 Corinthians chapter 11 na sinisiyasat natin ang ating mga sarili? Kasi kung hindi natin pasisiyasat sa Lord ang ating mga sarili, ang sabi nga, hinahatulan natin ang ating mga sarili at hindi natutuwa ang Panginoong Diyos. Kaya malinaw po na ang paikibahagi natin o paikisalo natin sa katawan at dugo ni Kristo ay nagpapakita na once a month, nire-remind sa atin, minonurture tayo ng salita ng ating Panginoong Diyos, ng banal na Espiritu, na ang tinapay at grape juice or wine ay simbolo ng dugo at katawan ni Kristo na siyang basis ng ating salvation. Yun yung nagsusustain. Bakit tayo may buhay na walang hanggan? Tingnan niyo po ang Juan 6:51. Ganito ang sabi ni Apostle John, pero ito ay galing sa ating Panginoong Jesucristo sa Juan chapter 6. In John chapter 6, verse 51, ganito ang sabi ng Word of God in verse 51. Ang sabi rito ay ganito, "Ako ang pagkain nagbibigay buhay, na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumakain nito. At ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Ang tinutukoy ni Jesus Christ dito, yung kanyang sarili mismo, na magbibigay ng tunay na buhay sa atin sa pamamagitan ng kanyang katawan na mababayubay sa krus ng Kalbaryo. Nung bago niya sabihin ito, nung sinabi niya ito, yun yung sinabi niya, na ang katawan niya ay mamamatay sa cross, at kapag namatay sa cross, yun lamang ang magiging basis para magkaroon ng buhay na walang hanggan ang isang taong makasalanan na kanyang tutubusin. Malino po yun. Kaya pinapakita rito na yung katawan ni Kristo rito mismo, literal, yun yung tumubos ng ating kasalanan. Kaya pag nakikita natin ang bread o ang ostya dito, nire-remind tayo na tayo ay tinubos ni Kristo sa ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang katawan. Yun ang sabi ng verse 50 ng Juan 6. Ang sabi kong ganon,
John 6:51. Pero ano sabi ng verse 55? Sabi ng verse 55 ay ganito. Now listen carefully. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Hindi naman po literal na sinisip-sip natin ang dugo ni Kristo ngayon. Tama? Hindi naman literal na kinakain natin ang kanyang katawan. That's why, yung commemoration, yung pag-ala-ala sa banal na hapunan na ginagawa natin once a month, pinapakita nito yung sinasabi ni Jesus Christ. Na bago siya mamatay sa cross, ang sabi niya sa verse 55, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ano pa yung sabi niya sa verse 56? Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. So, mapaka daling intindihan sa isang ginagabayan ng banal na espiritu na mismo ang kanyang mga disipulo ay hindi kinain na literal ang kanyang katawan. Hindi ininom na literal ang kanyang dugo. This is the symbol of His body and His blood. Pero ang ganda, di ba? Ang sabi niya, ang tunay na pagkain ninyo spiritually ay ang aking laman. Ang tunay na inumin ninyo spiritually ay ang aking dugo, sabi niya. Kaya ang sabi niya, sa verse 56, ang kumakain ng aking laman, which is yung kanyang katawan na nabayubay sa cross na nagligtas sa atin, na nire-represent ng ostya o ng bread, ang kumakain noon at umiinom ng aking dugo, which is the grape juice, ang sabi ron, ay nananahan sa akin at ako sa kanya. So, napakahalaga na maintindihan natin mga kapatid, na when it comes to our Lord's Supper, hindi ito dapat naintindihan na secondary lang. It is a major teaching of Jesus Christ for us to remember what Jesus has done for us at the cross of Calvary. Yun eh. Kaya ibig sabihin, kung ang katawan natin ay kailangan kumain ng tinapay, which is now nire-represent ang bigas o ang kanin. Kung ang wine ay nagre-represent ng buhay sa atin, katulad ng tubig, sa spiritual na aspeto natin, walang nagsusustina ng ating spiritual na buhay, kundi si Kristo. At ang basis ng ating salvation, kung bakit meron tayong buhay na walang hanggan, na maiingatan niya tayo, sinusustain niya tayo, pinapakain niya tayo spiritually, hanggang sa huling hininga ng buhay natin, ay walang iba, kundi si Kristo mismo, sa pamamagitan ng banal na espiritu, na siyang binigay niya na selyo ng ating kaligtasan. Naintindihan niyo po? Ngayon, sa pagpapatuloy, sabi rito, kundi upang lalong bigyan tayo ng katiyakan na sa pamamagitan ng mga nakikitang tanda, ito yon, yung the Lord's Supper, yung bread and wine, at pagpapatunay, tayo'y tunay na kabahagi ng kanyang totoong katawan at dugo sa pamamagitan ng kilos ng banal na espiritu habang tinatanggap ng ating mga labi ang mga banal na tanda bilang pag-ala-ala sa Kanya. Yon, bilang pag-ala-ala sa Kanya. This is the commemoration of Jesus Christ's death sa krus ng Kalbaryo. So, kaya nga dapat naiintindihan natin as we prepare ourselves every day to live in Christ-centered living sa buhay po natin. Malinaw dapat sa atin na iniing natin na mamumuhay tayo na nakasentro kay Kristo every day sa buhay natin, at kapag dinadala na tayo ng Panginoon as we celebrate and commemorate His death doon sa krus ng Kalbaryo, sa pamamagitan ng the Lord's Supper, the sacrament of the Lord's Supper, may kagalakan tayo, na natutuwa tayo, na ito na naman, pinapakita na naman ni Lord, na bahagi ako ng kanyang katawan. Bahagi ako ng isang local church. Ito na naman, malalasahan ko yung simbolo ng dugo at
katawan ni Kristo na nabayubay sa cross ng Kalbaryo. Ito na naman. Literally, pinalalakas ako ng Diyos, pinakakain niya, nire-remind niya sa akin ang ginawa niya sa akin sa cross ng Kalbaryo. Eh di ho ba magandang maintindihan natin yan na excited tayo every time na may Lord's Supper tayo? Every time na may Lord's Supper tayo. Kaya meron tayong sinusunod na guidelines based on the Word of God, who will partake the Lord's Supper, the element of the Lord's Supper every time na naglo-Lord's Supper tayo rito. Nakita natin yun, hindi ito basta-basta. Otherwise, meron pong consequence ang pagtanggap ng hindi tama sa banal na hapunan ng Panginoong Diyos. Now, malinaw po sa atin mga kapatid na dapat natin itong maintindihan sa ating mga buhay. Kaya, at ang lahat ng kanyang pagdurusa at pagsunod ay tiyak na para sa atin na parang tayo mismo ang nagdusa at nagbayad ng ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Di mo ba na yung gospel ni Jesus Christ ay nandito sa Lord's Supper? Yung gospel ni Jesus Christ nakapaloob sa the Lord's Supper. Why? Isipin mo kung hindi namatay si Kristo sa cross, tayong lahat ay magsasakripisyo ng walang hanggang paghihirap sa apoy ng impyerno. Ikaw at ako yun. Kaya nga, yung kamatayan ni Kristo doon sa cross, pag-ako niya ng kasalanan natin. Ang kamatayan ni Kristo sa cross ay pag-ako niya doon sa naghihintay sa atin ng paghihirap sa apoy ng impyerno. Kung kaya si Jesus Christ, bago siya ipako sa krus, nang nalalangin siya sa Mateo 26, ang sabi niya, Ama, kung maaari lang, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Saro yung ginamit niya ron. Ano yun? Alam niya, yung saro, itititis niya ang kanyang dugo. Alam niya na mamamatay siya sa cross. Eh sabi niya, Ama, kung maaari lang, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Ano sabi niya? Pero wag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Mabigat ang sinasabi ng banal na kasulatan na yun. Kung hindi namatay si Kristo sa krus, ikaw at ako na naririto ngayon at sino mang nakaririnig ay magsasuffer eternally sa apoy ng impyerno. Pero, ano ginawa ni Jesus? Inako niya ang dapat na sakripisyong walang hanggan mo sa apoy ng impyerno. Inako niya yung sa cross. Siya yung nagdala nun. Siya yung nagbumuhos sa kanya ang puot ng Diyos. Yung kamatayan ni Kristo sa cross, puot ng Diyos yun. Literally, napuot ang Diyos kay Jesus Christ nung nasa cross siya. Ibinuhos ng Diyos ang puot niya kay Kristo. Bakit? Kung hindi ibubuhos ng Diyos ang puot niya kay Kristo sa cross, yung buhay mo ngayon at buhay ko, yung puot na yon, sa'yo ibibigay dapat yun eh. Pag namatay ka, yung puot ng Diyos, doon ka dapat sa apoy ng impyerno. Kay Jesus Christ, lahat po niya, ibinuhos ang puot na yun. Amen? Kaya every time na nakikita natin na may Lord's Supper tayo rito, nakikita ninyo ang bread. Nakikita ninyo ang wine o ang grape juice. Isa lang ang pinapakita nun, mga kapatid. Sa halip na ikaw, ang dapat na maparusahan sa apoy yung kaluluwa mo at sa pagbalik ni Kristo sa pagbuhay ng iyong katawan. Yung katawan at kaluluwa mo na magkasama, dapat magsasuffer yon sa lawang apoy na asupre na pangalawang paghihirap o kamatayan. Si Kristo ang umako nun para sa atin. Kaya kapatid, huwag natin titignan ang Lord's Supper na ganyan lang yan. Kung ang pinanggalingan natin dating mga simbahan, walang respeto minsan. Pagkayari, hindi pa tapos ang communion, kukunin na ng mga bata yung natirang tinapay, kakainin, tapos iinumin yung mga nando sa... Hindi ho natin dapat gawin yon. Why? Because this is the holy
Lord's Supper. Nakita niyo po ito? Hindi basta-basta ganun yun. Kaya nga maliwanag dapat sa atin na yun pala ang kahulugan ng banal na hapunan. Amen? Yun ang kahulugan ng banal na hapunan. Wala nang iba. Hindi ito literal na katawan ni Kristo. Hindi ito literal na dugo ni Kristo. Pero ito ang kahulugan kung bakit itinatag ni Kristo ang sakramento ng banal na hapunan para sa atin, para mapanatili sa puso natin ang ebanghelyo ni Kristo na kanyang ginawa sa cross sa pamamagitan ng nakikita natin na mga tanda sa sakramento ng banal na hapunan. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa mga salita nyo at kapaliwanagan nito na ma-appreciate namin, Panginoon, ang ebanghelyo ni Kristo na nandoon sa banal na hapunan, na nandoon sa mga elemento ng banal na hapunan na tinatawag na tinapay na siyang simbolo ng katawan ni Kristo, ng grape juice o ng red wine na sumisimbolo ng dugo ni Jesus, na nagpapakita sa amin, without Christ, without His death, without His suffering, we all predestined to eternal punishment sa apoy ng impyerno ng paghihirap. Lord, yun yung gusto nyo na maintindihan namin. Yun yung gusto nyo na mailagay, maiukit sa aming puso, maitanim sa aming isipan, na ang pagdaraos namin na itinatag ni Jesus na sakramento ng banal na hapunan ay ang ebanghelyo mismo ni Kristo na siyang nagligtas sa amin. At dalangin ko na maging Christ-centered ang buhay namin. Mamuhay kami kay Kristo at hinihingi ng pamumuhay kay Kristo na ang sino mang nais sumunod kay Kristo ay dapat niyang pasanin ang kanyang krus at limutin ang aming mga sarili at sumunod sa Kanya. This is the basis of our everyday life, O God. At kapag dumating, once a month, ang celebration and commemoration of the Lord's Supper, masaya kami, Panginoon, natatanggap ng ito. Makikisalo sa banal na hapunan na ito, sapagkat alam namin, ito ay espesyal. Hindi lang ito naririnig, kundi nakikita ng aming mga mata. Hindi lang ito nakikita ng aming mga mata, kundi nalalasahan namin ang inyong biyaya at ang ebanghelyo ni Kristo sa buhay namin. Kaya Panginoong Diyos, search our hearts, O God. Siyasapin niyo ang aming mga puso. Yes, Lord, despite na kami ay matwid sa inyong harapan, ang puso at buhay namin ay maaaring maging incline sa kahinaan ng aming laman. Hindi kami perpekto, pero perpekto kami sa inyong harapan. At alam namin sa aming mga sarili, right now, may mga nakukomit kaming kasalanan sa inyo, Panginoong Diyos. Turuan nyo na isabit namin ang aming mga sarili sa pamatok ng ebanghelyo ni Kristo. Tingnan namin how Jesus suffered, died at the cross of Calvary to redeem us, to be substitute to us, O Lord, upang hindi na kami mag-suffer sa apoy ng impyerno. Kaya Lord, ang aking dalangin ngayon, Lord, kumilos ka. Ano mang kahinaan na mayroon kami, Panginoon, tulungan nyo kaming magtagumpay. Labanan ang kahinaan. Hindi namin kaya, Panginoon, ang kasalanan sa aming mga sarili. Hindi namin kayang labanan, Panginoon, sa sarili namin lakas ang anumang temptasyon ng mundong ito. Temptasyon ng kaaway. Temptasyon ng kahinaan ng aming laman. But if we look our eyes to what Jesus has done for us at the cross of Calvary, Lord, we are a more than conqueror, Panginoong Diyos. Kaya Lord, ang dalangin ko, speak to us right now. Pusigin niyo ang aming mga isip, puso, konsensya, na kung ang buhay namin, Panginoon, ay mayroong kahinaan, turuan niyo kami na magtagumpay. Turuan niyo kami na labanan ang lahat ng ito. At turuan niyo na sabi, lagi naming isipin sa aming sarili na dahil ang Diyos na tumawag sa amin ay banal,
Nararapat lamang mamuhay kami ng may kabanalan sa lahat ng ginagawa namin. Lord, forgive us as your pastor, as your under-shepherd of this church. Lord, we beg to you, we asking your works to us, na mangusap ka, Panginoon. Ano man ang natatanaw at nakikita niyo sa amin na kasalanan at kahinaan na ginagawa namin, Panginoon, tulungan niyo na magtagumpay kami. Sapagkat alam namin, Panginoon, na habang ginagawa namin ang kasalanan, kakainin at kakainin kami nito. At ang tanging makapagtatagumpay lang nasa amin dito ay walang iba kundi si Yesu Kristo, ang banal na Espiritu, at ang pagsunod sa salita niyo na pagsunod kay Kristo. This is our prayer, Father God, in the mighty name of Jesus Christ. Everybody says, Amen. God bless you all. We have a second service.